panoorin na natin yung kay VP Sara. Merong interview si VP Sara sa may sa Mindanao, sa Davao, noong inaugurasyon ba yun? O basta merong isang establishment diyan sa may Davao City, mga bossing na. Meron kasi siyang libro. Yan yung isa sa mga binigay niya sa aming regalo noong nagpunta kami diyan sa nung Christmas party ng mga na-invite tayo. Sa Christmas party ng OVP. Sa mga media at social media, yung binigay niyang mga libro ng lahat ng mga Vice President, parang tribute sa lahat ng mga Vice President ng Pilipinas. So, yan, isinabuhay yan dyan sa isang event dito sa Davao City. Yung mga nagawa ng mga, parang para siyang exhibit ng lahat ng mga Vice President at yung mga maimportanteng naiambag nila sa bayang Pilipinas. So, yan, si Gloria, si Leni Robredo, Binay, Erap, basta lahat ng mga Vice President, history ng Vice President ng mga Pilipinas. So, yan dyan. And then, nagkaroon ng ambush interview at sinagot ni Inday Sara yung mga importanteng mga issue sa gobyerno natin. O, pasensya na kayo kasi busy pa si Inday Sara. Anong date na ba ngayon? 16. O siguro baka next week, magkaroon kami ulit ng isa pang episode, panibagong episode ng Tapang at Malasakit ni VP Sara. Ito yung parang gikan sa masa para sa masa. Again, nagpapasalamat kami dahil napili niya ako at si Banat Bay na maging kasama niya sa sa show na yan. Magkakaroon kami ulit ng taping. Siyempre, busy ang vice presidente natin. Busy nga vice presidente. Hindi katulad ni Bongbong, hindi naman busy yun kasi presidente yun So ito, busy presidente, tawag dyan. Sobrang busy talaga niyan. Ni vice presidente. Hindi, busy talaga. O kaya nga, nandiyan siya, marami siyang mga inaatinan, pinapasinayaan ng mga imbitasyon dyan sa Davao City. Pagkatapos niyan, ng kanyang mga appointment na yan, ay balik na tayo doon sa ating programa. Magkakaroon tayo ng isa pang episode ng Balik ang Tapang at Malasakit. So dito, may mga sinagot siyang mga katanungan. Napakaganda nitong interview na to. Pakinggan natin. And the book signing of the OVP Coffee Table book, First in Line. This is our contribution to the celebration month of the Araw ng Davao. Okay, first question, Argel Relator, GMA, sir. Sorry, nag-comment si Secretary Ombudsman Remulian. Sinasabi niya na nasimula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD, ma'am. Comment mo. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa bayan. Tulad nito, we have an exhibit that showcases the former Vice Presidents and teaches the children about leadership and anong klaseng leadership ang pipiliin nila sa kanilang pagbabiyahe dito sa ating bayan. Mamaya. VP, may hapon. Akong question is, kada atong simula nung nag-pronounce ka that your intention to run for 2028, maraming nag-float na names for your VP. My question is, applications ka Ay, usapang VP na naman yan. Gusto niya ba? Sabihin ko na kung sino VP niya. Secret. Napag-usapan namin yan sa background. Nagbigay siya sa amin ng mga pangalan. Pero, ano sasabihin? Baka mamaya pag sinabi namin yung mga pangalan na yan basta yung mga lumalabas na mga pangalan sa mga post ko, hindi yan yun. Yung mga tao na yan, delikado kasi kapag nagsabi ka ngayon, delikado buhay ng mga yan. Sisirain nila katulad ni Inday Sara. Baka i-activate na naman si Lacson para tirahin na naman niya. Isama dyan sa flood control skanda niya. Investigation niya. Kaya delicate yan. Kaya sabi ni Inday Sara, let us protect these people. If mag-decide sila, then go ahead. set na for your partner as VP and meron na ba tayong nakita? As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Does it mean na yun na? But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. Diba? Show namin yan, Ibalik ang Tapang at Malasakit. Ibalik ang Tapang at Malasakit. Saan ka pa? Kami yan, ha? So, nabanggit niya daw doon, wag na lang daw munang wag na lang daw munang ilabas. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Wag na lang natin siya guluhin. Wag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya. Vice, may lumabas na Tagueres survey. Tumaas yung preference vote niyo from 43 to 48%. Any comment on that?
Oy, tumaas ang trust and approval rating ni VP Sara from 43 to 48. And ganyan na yung trend. Pataas na ng pataas yan hanggang 2028. O si Bongbong pababa ng pababa, parang spaghetti. Spaghetti pababa? Pababa ng pababa. Oo, 48%. O negative 48 na yata ang hype na yan eh. Oh, yung tama na lang niya yung tumataas. Pero yung ano niya, rating niya, pababa na ng pababa. Well, lagi naman no, sa lahat ng surveys, nagpapasalamat ako sa patuloy na tiwala at paniniwala ng kababayan natin sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Last question, Bril, go ahead. Humana man siya. Humana ka? Wala pa ba? Oh. Isa ka po. Katong Monday na yung deadline ng submission nung sa impeachment. Sige, Tarjin. Yung comment mo, ma'am, after the sufficient Ayan, submission ng kanyang legal team doon sa Committee on Justice ng ng Congress. You think kailangan niya pang ako sa akin lang kailangan pa ba ni VP Sara na ipresenta yung kanyang mga sagot dito sa mga tanong na ito dyan sa Congress? Ako para sa akin, wag na. Wag na sumagot si VP para sa akin lang Kasi sasagot ka pa dyan, ganun din naman. Sumagot ka dyan o hindi, ganun din naman. Makakahanap pa sila sa'yo ng gagamitin against you. So, it's better, sabi nga nila, right to remain silent, manahimik ka na lang, wag ka nang sumagot dyan, antayin mo na lang. Total naman, pupunta rin yan dyan sa Senado Pupunta rin naman yan dyan sa Senado, dyan ka na sa Senado, ipagtanggol mo na yung sarili mo dyan sa Senate. Galing naman yung mga abogado mo Kaya dyan na, yan yung tamang forum para sagutin lahat ng ito. Pero dito sa Congress, wala yan. Parang ICC yan. Regardless kung anong gawin ni VP Sara, kung si VP Sara ay sumagot ng tama, i-impeach pa rin siya ng mga congressman na yan. O ngayon naman sasabihin, gagamitin ng congressman niya pag di siya sumagot, sabihin na binastos ni Inday Sara yung Congress, dapat ma-impeach siya. Ganun din naman. Either or, may impeach pa rin naman to si VP Sara. Sabi ko nga sa inyo, wala namang kakwenta-kwenta yung articles of impeachment, pero nag-push through pa din. Sufficient, informed, and substance. Yung kay Bongbong Marcos, ang daming ang daming grounds for impeachment na talaga namang alam ng mga tao, even hindi ka mga abogado, alam mo na legit yun, pero hindi nga nag-push through hindi nga siya hindi nga nakalusot ng Committee on Justice hindi siya sufficient in substance Sufficient siya informed but not in substance. So, isang taon na naman naantayin mo para ma-impeach si BBM May impeach pa ba yan si BBM? Next year, halos mag-i-election na. Next year, labasan na halos mangangampanya na lahat ng mga kandidato. So, malabo na yan, mga bossing. Kaya sabi ko nga sa inyo, magdala si Inday Sara ng sagot dyan sa Committee on Justice or hindi. Ganun din, i-impeach din yan dyan. I-impeach din yan dyan sa Congress. Wala ring makakahanap pa ngayon yung mga congressman. Ano yung sagot nila? Ito gagamitin natin to. Ito pala sagot nila dyan. Ito, hanapan na natin ng counter yan para pagdating dun sa Senado. Kung ito yung isagot nila bigla, boom, may counter na tayo. Diba? Kung ako, wag na. Bayaan mo sila. Putsangin lang yan. Hanggang sa nakanganga sila, di nila alam kung anong game plan mo. Pero ikaw, alam mo na yung game plan nila. Kasi patay pa interview nila. Si Inday ganito, si Inday ganyan, si Inday ganito, si Inday ganyan. Alam na nila. Tuloy-tuloy na yung mga bibigay nila nung kanilang, kumbaga pag papakita nila nung kanilang game plan. Ikaw, anong game plan ni Inday? Para malaman natin yung game plan ni Inday, hingin natin yung kanyang sagot dito sa Committee on Justice. Nek nyo. substance. Ayun. 10 days, ma'am, on Monday daw po. Nakapag-send po ba kayo ng response daw? Ayun. Please refer to. Kuan ka na, hapit namang Monday, no? Ato na to kung mag-file ko, dili. Antayin na lang. Antay na lang sila na mga tiga House of Representatives. Vice, kalalabas na balita, possible daw na i-exclude sa... Asar talo no? Tain-tai kayo. Monday. Antayin nyo. Kung mag-file ako, hindi. Lunes na ngayon. Nag-file na ba? Sa panel yung si Monsayag, Attorney Monsayag at si Attorney Michael Poa. May conflict of interest may daw conflict ni of Vice. interest daw. Kinuha mo Ngayon siya. ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. Ngayon lang ako nakarinig ng Bobo kasi yan si Redon. Oo, inutil yan si Redon. Tangina, wala namang alam yan
Ang alam lang niya, magwaldas ng pera nung nasa urban planning siya kasi sabi nga, yung dalawang abogado niya, hindi daw papayagan dahil mga respondents daw. Tanga ka ba? Kahit naman respondent ka, pwede mong i-abogado yung sarili mo. Bobo talaga Hindi ba si Claire Castro nga? May kaso si Libiste kay Claire Castro. Anong sabi ni Claire Castro? Hindi ko na kailangan ng abogado. Ako na magtatanggol sa sarili ko. Mga abogado man yun. Kaya nila pagtanggol sa sarili nila. Bobo talaga to si Ridon napunta yung utak niya sa pisngi. Na-expire na, bumaba na, napunta na rito, naging beke. Circumstance na hindi pinapayagan ng respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Vicky, sa tingin mo, another round of maleta na po pa rin ba ito against you? For the impeachment? Antayin natin, tapos kunan natin ang picture, tapos ilabas na naman natin. Hindi, yun ang, siguro naman naiintindihan nyo na kung bakit yung mga tanong namin ni Banat Bay sa Tapang at Malasakit, hindi masyadong madiin. Kasi ayaw din namin na mabunyag yung plano ni VP Sara. Kung papaano ika-counter ni VP Sara itong mga bintang sa kanya, kung ano yung mga hakbang nila, paano nila ipagtatanggol yung mga sarili nila. Kaya makikita ninyo, very light yung line of questioning namin. And si VP Sara, nagpa-follow up question lang kami doon sa lahat ng mga sinasabi niya. And ganito si VP Sara, masyado siyang maingat na may mga tanong, pag critical yung tanong, sasabihin lang yan, kalma lang, kalma. Ano lang yan, hindi yan, bahala na, tingnan na lang natin pagdating doon. Ganyan siya sumagot. Very, tawag dito, calculated. Mahirap magkamali kasi nga, gagamitin yan against her. Pictures, kung merong mga bagong maletas na lalabas. Okay. Last closing statement. Magpapatuloy po ba yung libreng sakay natin sa Philippines? Despite sa mahal ng presyo? Magpapatuloy ang? Libreng sakay ng OVP. Yes, opo, oo. Tutuloy yon dahil project na talaga yon. Ulit. Magpapatuloy po ba yung libreng sakay natin sa Philippines? Despite sa mahal ng presyo? Magpapatuloy ang? Libreng sakay ng OVP. Yes, opo, oo. Tutuloy yon dahil project na talaga yon ng Office of the Vice President. At actually nga nung nakita ko yung ABP kanina, nag-iisip ako paano pa kami makatulong sa mga tao, especially in their daily commute. VP, last from my end. Balikan ko yung sinabi ni PGMA kanina na yung pronouncement mo invites national reflection. Meron bang nag-reflect ka ba? Or ano kung meron man, on your part, ano yung mga reflection na ginawa? Ang pagkakaintindi ko kasi sa kanya, sa speech niya kanina, is reflection on the part of the members of the House of Representatives, hindi sa akin. VP, sa lahat ng mga nangyayari, VP, how are you holding up po? I'm okay. Thank you. How are you holding up? How are you move on daw? Ganda ni Inday, no? Si Bongbong nangangayayat na. Si Romualdez nangangayayat na. Si Zaldico nangangayayat na. Si Remulla nangangayayat na, medyo nakakabawi-bawi na. Yung mga congressman, stress na sila. Pero si Inday Sara, pasayaw-sayaw lang, ganyan. Pa-make face lang. Yung gaano ka-presko yan. Sabi ko nga sa inyo, putangin na ninyo. Ito ang presidente balang araw na talagang pag nakita mo kasama yung mga world leaders, magsha-shine. Si Bongbong, pag kasama yung mga world leader, mukhang alila dyan sila inis na yung banat sila ng banat, kaliwat kanan, mga congressman, interview, media, lahat, ginagamit ang mainstream, mga vlogger, batikos. Tapos makikita mo si Inday, untouched, unbothered, nonchalant. Makikita mo si Inday Sara, parang chill lang, ganyan lang, waiting lang ako mamatay yan. O kaya, waiting lang akong 2028, ngayon pa lang, lahat ng ginagawa ko, kampanya na, so hindi lang ako magkakamali. Bayaan mong sumakay ng tricycle si Lenny Robredo, bayaan mo si Risa Ontiveros kumain ng tae. Bahala sila, basta ako, kalma lang, ganito lang, pa-beauty lang. Di ba? Simple lang. Polo shirt, pak. Pantalon, pak. On cloud na sapatos, pak.
alahas, walay. Sing-sing-sing-sing lang ng pampaswerte. O, hindi na kailangan ng mga diamante katulad ni Luis Tro na putya kahit yung butas ng ilong, pati yung mata lagyan ng diamante, pangit pa din. Paano mag-move on? Kuan siguro, prayers and meditation. Ay nga na. Malapit na yung birthday ni PRD. Ano yung mga plans mo sa May events. Oh, andito ako kasi it's a araw ng Davao Parade. So, nandito ako sa Davao City Mag-join sa ka ng parade. birthday ni join PRD. the activities? Yes, as usual. VP si Attorney Guanzo nag-pronounce na tatakbong senator. May mga ano ba, may mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line up for your senatorial slate sa 2028? Meron. So how are you considering them, Marisa? Allergic ako sa mga politiko ngayon. Yan, napakaganda ng sinabi ni VP Sara dyan. Allergic siya sa mga politiko ngayon. Alam ni Inday Sara na yung mga politiko gagamitin lang siya. Ganyan din kasi ginawa kay Pangulong Duterte. So, it's a good sign na si VP Sara learned her lesson. Ginamit lang din siya eh. Ginamit ang mga Duterte para manalo ang mga Marcos. So, itong mga nangyari na ito, made her realize na itong mga politiko na ito, putang ina nito, mga salot itong mga ito. So, ayaw ko munang maniwala sa kanila ngayon. Talagang gamitin ko yung napakahabang panahon para isipin ko, itong mga tao na ito, ginagamit lang ba ako? Katulad ng paggamit nila sa amin noong nakaraan at sa tatay ko noong panahon niya? Oo, talagang mga totoong magsisilbi ito sa bayan. So, napakahaba ng panahon ni Inday Sara para piliin yung mga tao na tatakbo sa ilalim ng kanyang ticket sa 2020. Hindi naman mai-impeach yan. Hindi may impeach yan. So, ibig sabihin si Inday Sara hindi na siya magpapabudol. So, sinabi nga niya, may lumapit na sa akin, 4, pero allergic ako sa kanila eh. Saka na lang. Basta i-consider na lang nila ako kung gusto nila akong gamitin para manalo sila, pero hindi para ikampanya ko sila. Antayin ninyo yung mismong mga kandidato na ikakampanya ni VP Sara. Kung sino yung mga yan yung mga pagkakatiwalaan natin. Okay? Na mga senador mga senador. Sa VP, hindi ko alam kung sino pang VP niyan. Baga naging VP niyan si Leni Robredo, hindi ko susuportahan yan. Halimbawa, si Aimee yung naging VP niyan, hindi ko susuportahan yan. Ginawa ko naman yun nung panahon ni Bongbong tsaka niya si Bongbong, di namin sinuportahan siya, sinuportahan namin. Pwede naman yun Pero pagdating sa senador, yan yung mga magli-legislate. Pagdating sa mga congressman na ikakampanya sa bawat distrito, pati mga party list, yan ang importante dahil yan ang magiging katuwang niya para sa magandang Pilipinas na mga proyekto tsaka mga panukala. So, i-consider lang nila ako. So mga ilang sila VP na lumapit, including Attorney Guanzo? 4 na. VP, sabi ni Saya pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga ni Tridor sa inyo? Dili. Dili ka mo dumot. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba? Charot! Naniniwala kayo kay Inday Sara na she's not taking it personally? Naniniwala kayo kay Inday Sara na hindi niya babawian itong mga to sa sobrang pahirap na ginawa sa kanya at sa pamilya niya? Do you think si Inday Sara will not go after itong mga hayop na ito? Ay, ano nangyari? Yung mic ko. Mic. Hello, mic test. Ayun naman pala. Oo, so yun ang natin. Yun ang malaking katanang maniniwala ba kayo? Kasi isang malapit na kapamilya na nakakakilala sa tao na to ang nagsasabi na nagtatanim ng sama ng loob si Inday Sara. Siyempre, hindi naman niya sasabihin niya sa ito real talk lang. Hindi naman sasabihin ni Inday. Hindi, habulin ko talaga sila, humanda sila lahat sa akin. Hindi naman niya sasabihin yan Pero kayo na yung bahalang umintindi. Read between the lines. May nagsabi na noong naging mayor ng Davao Ton, mas naging matindi ito kaysa kay Pangulong Duterte. Ay, may ikukwento pala ako sa inyo na tungkol dito kay VP Sara at kay Pangulong Duterte. Meron. Kaya lang, pag-isipan ko muna kung ko. Kasi meron pagkakataon pala na noong mayor si Inday Sara at vice mayor si Pangulong Duterte, nagkaroon pala ng standoff yung dalawa na yan. Oo, nag-away yung dalawa na yan sa Davao. Merong parang, I think mining yata yan or basta isang business or project na malaki ang maitutulong sa Davao, pero it can also destroy or pwedeng maka-damage sa Davao
na ayaw ni Inday. Pero gusto ni Pangulong Duterte. Nagkaroon ng standoff. As in, matinding laban between yung City Council at saka si Office of the Mayor. Yung City Council kasi, hawak yan ng Vice Mayor. O, yung mga panukala ng mga councilors, yung budget ng Office of the Mayor, hawak yan ng City Council headed by the Vice Mayor. So, nagkaroon ng matinding standoff. Away yung mag-ama na yan. Ang ganda ng istorya na yan. Talagang dito mo makikita na si Inday Sara, walang tatay-tatay sa kanya. Si Pangulong Duterte, wala ring anak-anak sa kanya. Basta, ito tama. Sa kabila naman, ito rin tama. Banggaan yan. At ang ganda nung nangyari dyan sa away nila dyan sa Davao City nung Mayor at Vice Mayor. At doon na-realize ni Pangulong Duterte, pucha, iba talaga tong anak ko. Iba talaga tong anak ko. Dumating pa sa punto na yung City Council ginipit yung budget ni Inday Sara sa yung pagiging mayor ni Inday Sara sa Davao City. Ginipit yun, hinold yun. At si Inday Sara talagang hindi yung panukala nung City Council, hindi naman niya pinirmahan dahil ayaw niya. Umabot sa ganun, mga bossing, antindi nun. Ganda nung kwento na yun, nalaman namin from one of the oldest na taga City Hall dyan sa Davao. Ang ganda nung istorya na yun. Pero kukwento kayo some other time. Yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Klaro klaro. Yung mga personal na atake nila sa akin, okay yan. Ibibigay ko na yan. Yung mga personal. Pero yung mga nagawa nila sa bayan, yung pagnanakaw nila, lahat yan. Hindi natin papalagpasin. Putang ina nyo, yari kayo. Yari kayo. Ano pa yung nagawa nila sa bayan natin? Pagtataksil nung pinakidnap si Pangulong Duterte. Hindi, personal yun, yes. Pero may pagtataksil sa bayang Pilipinas. So, delikado ka dyan. Yung mga magnanakaw sa mga ahensya ng gobyerno, DPWH and all, humanda kayo, patay kayo kay Inday Sara. Putang ina ninyo. Ngayon pa lang, maghukay na kayo ng libingan ninyo dahil ibabaon nyo yung mga sarili nyo dyan, sigurado. Okay, any opening statement from our media friends? Yes. First off, I'd like to thank our friends from the media for your support to the OVP 90 years pop-up exhibit here in Davao. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa bayan. Tulad nito, we have an exhibit 2028. Maraming nag-float na names for your VP. My question is, applications kapag isi-set na for your partner as VP and meron na ba tayong nakita? As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Ayan, yun na pala yun. Umulit lang. Yan na nga, mga bossing. Napakaganda ng mga binitawang salita rito bukod sa napakaganda ng ating busy presidente. Ayan, nakita ninyo, marami tayong mga na-pick up dito sa kanya mga sinabi rito. It's a good sign na there's really a bright future for us 2028 onwards. And ipinakita ko rin sa inyo ngayong araw na ito kung gaano kabulok yung sistema ng pamahalaan ngayon at saka ng mga nakaraan pa. Itong mga pamilya na to na gusto na namang makabalik sa kapangyarihan, nakabalik na sa kapangyarihan pero may mga gusto na namang bagong bumalik na dati na nating itinapon, ganun pa rin. Same result, itapon natin yan. Itong binigyan na pagkakataon ngayon na pamilya, kailangan wala nang Marcos na manalo. Ever sa mga national position, sa mga sa kahit senador, dapat wala na eh. Dapat pati si Aimee, mawala na yan. Lahat wala ng Marcos. Bayaan mo na sila. Doon na sila sa Ilocos maghasik ng lagim. Nakawin nila pera ng Ilocos. Mag-congressman sila doon. Mayor, gobernador. Putangin na nyo. Sunugin nyo yung probinsya nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero wag nyo nang idama yung buong Pilipinas. Parang awa nyo na. Wala na dapat Marcos, Aquino, at kung sino-sino pa mga dilawan tayo, loyalistang tanga. Ang dapat na makahawak ng posisyon sa gobyerno. Okay, so kita-kita tayo ulit mga banateros. Kapag nagustuhan mo itong vlog na ito, i-like mo, i-share mo, at kapag ka ikaw ay nakakaluwag-luwag. Aba, super thanks meron dyan, available yan dito sa ating sa ating YouTube. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kits ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipino